may isa pang insidente. Ito ay isang Taiwanese national. Alam ito na ngayon ay PNP chief, si Bato de la Rosa. Siya noon ang regional intelligence ng PRO 11. In short, ARTO. Dito, supposed to be joint operations ng grupo namin at ng region. Ito instruction din ni SPO4 Sunny Buenaventura. I-locate itong Taiwanese national, nalimutan ko lang ang pangalan. Kami ang nakakuha. Nakuha namin ito through information galing sa kanya sa harap ng KTV bar na pagmamayari ni Charlie Tan. Ang balas lang, mayroon siyang 2 kasama na Pilipino. Gisip house namin yung Taiwanese, pati yung 2 Pilipino. Dinala namin sa isang motel sa Davao City. At dito napag-alaman namin sa kanyang broken English in Tagalog na mag-settle siyang problema kay Charlie Tan. At dito din nalaman namin na ang 2 Pilipino ay nandoon lang sa isang maling lugar, maling oras, at maling kasama. Yung isang Pilipino, to my recall, ang kanyang wife ay isang lady lawyer na nag-practice sa Davao City. Yung isa naman, kung hindi ako nagkamali, na isang engineer. In-inform namin si Sunny kasi alam namin hindi naman talaga kasama yung 2. Ang instruction ni Sunny sa amin, collateral damage na yan. Wala kami nagawa. Sinunod namin ang instruction kasi yun ang utos ni Superman. Pinadala ko sa quarry ang 3. Doon sila nakalibing. May isa pang insidente, December 31. Hindi ko ito malimutan dahil New Year pagkagabi. Tumawag sa akin si Sunny Buenaventura. Nag-inform sa akin na ni-read ng PDEA National Capital at ng PDEA 11 lead by Colonel Wilkins Villanueva. Dito nakuha ang more than 100 kilos of shabu. Napatay ang 6 na Chinese nationals. Tumawag si Sunny sa akin. Pinuntahan ko siya sa Starmat Cartex. Nandoon din si Jim Tan. Ang instruction ni Sunny, standby. Dahil maliban sa 6 na napatay na Chinese, meron pang 11 na buhay. Hindi pwedeng isama doon sa laboratory dahil hindi nakapanipaniwala. Nag-standby kami ni Jim. Kung hindi ko magkamali, mga past 10 ng gabi. Tumawag si Sunny. Ang sabi ni Sunny, ihatid sa iyo on board sa van yung 11 Chinese national. Dumating si SPO4 Bal Carillo, isang elemento ng PDEA 11. Dito pinakita niya sa akin ang 11 Chinese nationals na nakapaking tape lahat. Buhay. Ang sabi sa akin ni SPO4 Bal Carillo, sasama siya sa akin kung saan namin ito i-dispose. The composition of 11 is 7 lalaki at 4 na babae. Ang sabi ko kay SPO4 Bal Carillo, meron akong enough na mga tao na magtrabaho nito. Tumawag si Sunny, din sinabi niya
kausapin niya si Ban, kung hindi ako nagkamali. At dito pumayag ang elements ng PDEA. Ang sabi ni Sani, dalhin mo to sa quarry. Trinayman ko ang van, on board si Jim Tan, sa front. May dalawa siyang, hindi ko nagkamali, dalawang bagong pulis. O hindi, asset yung isa. Dinala namin sa quarry, ni Binlaod. At doon namin sila pinastambay. Among sa group of 11 Chinese nationals, tinanong ko kung sino ang makapagsalita ng English o Tagalog. Dito po, tumayo ang isang Chinese, nagpakilala siya na siya si Alan C. Pinatanggalan ko siya ng packing tape sa kanyang paa. Nag-usap kami sa isang shed doon sa quarry. Nagtanong siya sa akin kung saan sila, sino kami. Ang sinabi ko, nandito tayo sa bundok, mga NPA kami. Isa pang tanong niya, wala, paano ang pagkain nila, ang provision. Kung pwede, magtawag siya sa kanyang wife at ipakuha niya sa amin ang 3 million para gamitin na panggasto. Tinawagan ko si Sunny Buenaventura. Ang sabi ni Sunny, tawagan kita ulit. Pinabalik ko siya sa kanyang mga kasamahan si Alan C. Dito nakipag-usap na naman si Alan sa akin. Ang sabi niya, mag-money deal kami. Gusto niya ma-release ang dalawang Chinese at isang lalaki, kung hindi ako nagkamali. Ang sabi niya, ito ay mga chemist. Nag-offer siya ng 200 million. Ang tinanong ko sa kanya, paano namin yon makuha? Ang sabi sa akin ni Alan C., i-course niya sa isang negosyante na kaibigan niya sa Manila. Kung papayag ako, in a 1-week period, ipa-deliver niya ang 50 million. In a second week, another 50 million. And then during the third week, i-release ko na yung isang babae. At the fourth week, yung isa na naman. Then pag-usapan namin yung maiwan. Tinawagan ko si Sunny Buenaventura sa proposal ni Alan C. Maya-maya, si Mayor Rodi ang nakausap ko. Ang sabi ni Mayor, huwag kang kumagat sa patibong nila. May pera tayo. Ubusin nyo na yan, and then after that, tawagan mo si Sunny. Sagot ko, yes sir. In short po, dinala namin sa kanilang common grave. Binaril ko ang siyam na Chinese national. Inuna ko si Alan C. Yung dalawa, pinabaril ko kay Jim Tan. Binalik namin ang van almost 4 o'clock in the morning na. Yung tinawagan ko si SPO4 Balcarillo. Pwede nang i-pick up ang van. Malinis na. Tinawagan ko din si Sunny. Tapos na. Uuwi kami kasi New Year. At magpahinga kami. For several days, pinapunta ko ni Sunny doon sa Caltex Star Mart with Jim Tan. Hindi ko nagkamali, nagbigay siya sa amin ng 500,000. Binigay ko sa niya ang share niya kay Jim at akin. May isa pa pong insidente. Yung Taiwanese na sinabi ko na may 2 collateral damage. After na nalibing yon, tumawag sa akin
si then Superintendent na PNP Chief Bato de la Rosa. Nagkita kami sa isang Shell Select somewhere in Buhangin, Davao City. At tinanong niya sa akin kung ano ang findings namin nung naggawa kami ng investigation doon sa Taiwanese. Ang sinabi ko sa kanya, wala kaming nakuha drugs. Ang pagkaalam namin, may gisettle siya ng problema with Charlie Tan. Kaya lang, may dalawang na collateral damage. Ang comments ni Bato sa akin, parang elimination of competitors. Ang sa isip-isip ko, hindi pala lingid sa kaalaman namin, nagiging mga foot soldiers kami ng mga drug lord.